beshi na si Vinya hinangad na mas gumanda. Kaya sa halagang 500 piso, pinaturukan niya ang kanyang mukha. Pero sa halip na maging Diyosa, nauwi ito sa ke-oror na aberya. Flawless at magaganda ang maraming influencers ngayon sa social media. And this is the final look. What makeup tutorial do you want to see next? Pero sa Cabadbaran City sa Agusan del Norte sa Mindanao, may isang content creator na bumasag sa nakagawiang itsura. Ang kanya kasing pisngi namamaga, naninigas at lumalawlaw. Siya si Vinya. Sinasabi nila pangit, iba yung mukha, or witch, tulis yung mukha, parang binugbog. Pero sa kabila nito, libo-libo ang kanyang followers. Sa kanyang content, kalimitan siyang kumakanta. Pati foreigners nakiki-join. Ipinapakita rin niya ang racket niya sa salon. Hi guys! Ayan guys, nagre-ribbon na naman po kami. Ang video naman niya kung saan makikitang nilalapi-lapirot niya ang kanyang ilong, umabot lang naman ng 21 million views. Pero ano ang nangyari sa kanyang mukha? At bakit sa kanilang probinsya, hindi pala siya nag-iisa? Naalala ko kasi yung mga bully-bully sa akin dati. Sinasabi na akong avatar. Yung mga bata talagang takot na takot sa akin. Sa sobrang init, ang inject naman dito, bumababa na siya dito, lumalaki, parang weather na din. Parang naisipan ko, lasing ako noon, wala na akong katakutan. Ginanon ko na ng blade, lumalabas yan yung mga tubig-tubig. Sa kabila ng kanyang itsura at mga panghuhusga, magtutuloy kaya ang pagkislap ng kanyang pagiging natatanging TikTok star? Hindi yon yung end para mag-stop ako sa dreams ko. Bago mag-alas 2 ng hapon, naghahanda na ang trans woman na si Vinya, aka Miss V Philippines. Ilang sandali pa, TikTok live na! Thank you po for watching my live. Spread positivity lang po tayo, huwag po tayong nega. Na-inspired po ako sa isang friend ko na nag-TikTok din. Tapos kumikita siya sa pagkanta para pangbili na niya mga gusto niya. Kahit na may hate comments. Ano po nangyari sa face niyo? Pinagtripan ng doktor. Petroleum Jelly Beauty. Dapat mahalin ng sarili natin. Hindi magbabase sa sinasabi ng iba. Akin ang buhay na to. So walang sino man ang magmamahal sa akin kundi sarili ko din. Pagkatapos ng kanyang live, si Vinya back to reality. Ang kanyang pinagkakaabalahan, pagpapaganda ng ibang tao. Isa kasi talaga siyang beautician. Sinusuot ko po yung mask kasi minsan nag-allergy po yung ilong ko at sumasakit po yung inhalation ko sa paghinga kasi sa mga gamot. Taong 2017, nung una nating itinampok ang kwento ni Vinya at ng mga kaibigan niyang sina Maui at Nina na pare-parehong ang mga mukha na manas, tumigas at lumawlaw pa matapos sumailalim sa bagsak presyong turok. Kung ang isang cheek enhancement procedure sa mga lisensyadong klinika nagkakahalaga ng 20 to 50,000 pesos noon, ang binayaran lang ng magkakaibigan sa di umano gumawa sa kanilang pisngi na nagngangalan daw na Janet, 500 pesos lang. Ang procedure kasi ginawa hindi sa clinic, kundi sa bahay lang nila mismo. At ang itinurok sa kanilang mukha sa halip na fillers, tinunaw na petroleum jelly. Nung una, maganda naman daw ang resulta. Pero makalipas ang 6 na buwan, Lumaki dito, tapos napansin ko sa salamin na bakit lumubo na siya. Mabigat, tapos parang ang init kasi petroleum. Pag mas bagong ligo ka, pag gananin mo, ang init niya. Pagka-ere ng ulat namin noon, may klinika na nag-alok sa kanila ng libreng operasyon. Niliposuction ang kanilang mga mukha
para matanggal ang mga petroleum jelly na itinurok sa kanila. Na sa katagalan, humalo na sa kanilang laman. Medyo matugo, but okay sila. 3 months ulit, we will do something naman sa face nila. Lifting na. Sa una nilang 2 operasyon, kita ang pagbabago. Umimpis ang kanilang mga mukha. Pero kalaunan ang magkakaibigan, nasangkot sa kontrobersya. Si Nina kasi isiniwalat na di umano sila lang talaga ang nagturok ng petroleum jelly sa kanilang mga mukha at hindi yung nauna nilang sinabi ng isang nagngangalan daw na Janet. Pero si Vinya, pinabulaanan ng mga paratang. Dahil dito, tumiwalag siya sa grupo. Tinurukan po kami, yun po yung totoo. Tanggap ko na din sa sarili ko na nangyari na ang nangyari. Kasi yung mga tao, hinahanapan pa nila ng mali, hinahanapan pa nila ng isyo. Makalipas ang 7 taon, iba pa rin ang forma ng mukha ni Vinya. Wala na po akong pinagsisihan. Marami na po akong napagdaanan sa buhay. Kaya ang masasabi ko na lang, mas mabuting mahalin mo yung kalusugan mo. Kahit ganito yung itsura ko, hindi ako maganda. Okay lang, basta healthy ako. Gayunman, ang paglalahad ng karanasan ni Vinya naging tulay para lumantad ang iba pang Pinay trans woman na nadisgrasya rin dahil sa mga bagsak presyong turok. Isa sa kanila ang matagal ng kaibigan ni Vinya na suki rin niya sa pagre-rebond. Si Erica. Hi! Napagwapa ka? Nagpagwapa ka para pawas ko ang stress. Ang itinurok daw kay Erica, pinagsamang tinunaw na petroleum jelly at mineral oil. Dahilan para lumobo ang kanyang pisngi at namaga ang kanyang ilong. Parang nadala lang din ako sa mga kaibigan kong insecure sa mga kagandahan. Naa-addict na din sa inject. Yung tinurok ko, hinalo-halo ko lang. Malaki yung sirens ginagamit ko yung pag-inject sa baboy. Pinangka pa raw noon ni Erica na sugatan ng leeg sa pag-asang baka lumabas dito ang kemikal na itinuro niya. Sa sobrang init, ang inject naman dito, bumababa na siya dito, lumalaki, parang gueter na din. Parang naisipan ko, lasing ako noon, wala na akong katakutan, ginanon ko na ng blade. Lumalabas siya, mga tubig-tubig. Nagsisi talaga ako na bakit ako nagpa-inject. Si Donna, na mula naman sa bayan ng Magallanes sa Agusan del Norte pa rin, nagpaturok daw ng collagen noong 2012. Nung nagpa-check up siya sa doktor, nalaman niyang silicone oil pala ang naiturok sa kanya. Inagulat ako. Panglinis pala yun ng electric fan daw. Nagsisisi talaga ako. Gumanda naman daw siya ng ilang taon, pero kalaunan, nasira rin ang kanyang mukha. Nung umpisa, talagang okay yung mukha ko noon. Hindi naman ako sinabihan nung nag-inject sa akin. Kung alam ko lang, may side effect yun. Talagang hindi ako papayag. Ang kanyang ilong lumaki at halos umabot na sa kanyang bibig. Doon sa ilalim, may bukol na siya eh. Nahirapan na akong huminga dati. Tumutunog pa nga siya eh. Ang kanya namang dibdib, lumaylay at umabot ng 2 kilo ang bigat. Ang magkakaibigan namang Aiko at Ira, nagpaturok ng collagen sa pisngi, ilong at noo. Pero ang kanilang mukha na disgrasya rin. Hinala ng dalawa ang itinurok sa kanila, hindi collagen, kundi mineral oil. Nakakatakot ng problema nito is sudden death because yung pag-inject ng oil sometimes can obstruct the artery. Pwedeng pumasok sa systemic circulation. Then eventually pupunta sa lungs. That's the problem. Be careful, think twice, no? Because the long-term effect on your health is so disastrous. Nakilala po namin yung nagturok sa amin na si Cindy. Sinachat po namin siya na ganito yung nangyari. Parang dinilit or blinak na po kami ng lang yun. Maari kang magdemanda ng isang civil case laban sa mga mali o hindi tamang procedure na ginawa sa iyo. Maaring ito ay reckless imprudence resulting in serious physical injuries. Kung hindi doktor at nagpanggap na doktor, mas maraming ka pwede ikaso kasama na dyan ng estafa. Dahil sa kanilang itsura, kung ano-anong panlalait ang natikman nila. Witch, matulis yung mukha, parang binugbog. Naalala ko kasi yung mga bully-bully sa akin dati. Sinasabi na akong avatar, yung mga bata talagang takot na takot sa akin. Sakit naman sa dibdib. Tanga ko lang mag-isa, pero tumutuloy yung luha ko.
Nag-attend kami ng disco. Meron palang lasing. Nashock ako sa kanya, bakit ako lang yung tinitignan niya? Yung 2 bote ng alak, binasag niya, tapos nakaharap siya sa akin. Umalis na lang ako doon. Si Vinya, hirap ding makatagpo ng totoong magmamahal sa kanya. Meron akong naging karelasyon sa social media, tapos nag-meet up kami. Iba yung kasi yung filter sa Facebook, sa personal. Pagkakita namin, parang na-shock siya, na parang hindi niya tanggap siguro na ito yung ka-meet up niya. Parang siyang nagwawala, malakas yung boses. Hanggang nakilala niya online si Charlie. Sa pinapakita niyang pagmamahal, concern at mga kilos, doon ko na-realize na meron pa palang taong talagang totoo sa'yo at magmamahal sa'yo ng deserve mo naman. 4 na taon na silang magkarelasyon. Sumama na ako sa kanya kasi gusto ko malaman yung pagsama natin. Mabait pala siya, okay lang sa akin. Okay lang po, susuportahan ko sila. May gustong Alvin, gusto ko rin, sobrang mahal ko siya. Katuwang niya ngayon si Charlie sa kanyang hanap buhay. Tinutulungan niya ako, sinasama niya ako sa niya riban. At kasama ni Vinya kung sumasali sa beauty pageant. Nasira lang daw ang mukha ni Vinya, pero hindi ang kumpiyansa niya sa sarili. Ladies and gentlemen, I felt grateful when I have a problem about my face, about my physical appearance today. You should always love yourself. Because if you embrace your problems, your struggles in life, you will be a better person. That in this world, we cannot do great things. We can do small things with great love. Thank you. Bito, tulungan po kita sa buhay mo. Kahit anong mangyari, nandito lang po ako para sa iyo. Ang dalangin ngayon ni Vinya, Erica, Donna, maremedyohan pa ang nadisgrasya nilang mukha't katawan. Kung mayroong interesado sa akin na mag-offer na parang tumulong, mabalik yung dating mukha ko, willing talaga ako. Kung ma-operan din ako, parang yun na talagang hinihingi ko sa Panginoon. Kung natanggap ko na, wala na akong magagawa eh. Pero who knows, makakaipon ako ng baka maipaayos ko to. Mga gustong magpapaganda talagang doon na lang talaga sa legit. Huwag doon sa Dr. Kwak-Kwak. Kikilitisin niyo muna yung tao din yung gamot. Sa kabila ng mga dumaraming kaso ng ganito, wala pang konkretong datos kung ilan na ang mga transgender na biktima ng botched surgery o pekeng retoke sa Pilipinas. It is very important for patients to research on their doctors. Kailan din qualified na surgeon who really trained for that procedure. As far as our society, we have a website, yung www.pscs.ph. You can check the list. We can guarantee na itong mga members namin may pinagdaanan na pag-aaral. Wala tayong alam na statistics about botched surgeries of trans women kasi wala naman tayong regulator or anybody na nagre-record ng statistics. And unfortunately, since minority ang trans women and discriminated, so hindi pinapansin. Maraming nagpapa-surgery sa aming mga trans women kasi isa itong parte ng aming gender-affirming journey kasi we're a victim of systemic oppression kasi walang opportunity for work, walang discriminated, so we bank on our beauties. We turn to beauty pageant, and for us to sell ourselves on that industry, we have to resort on surgery, which is sad in a sense. Napapaturok sila sa bagsak presyo na mga serbisyo dahil accessible ito sa kanila. Parte sila ng mga minority na mahihirap, walang proper na source of income. Sa kabila ng nangyari sa kanyang mukha, gusto ngayong gamitin ni Vinya ang kanyang TikTok account. Guwapa ka, Day. You're so beautiful. Para bigyan din ng boses ang mga katulad niyang biktima. Diba? Siya po yung kasama ko noon, yung nag-trend kami sa TikTok. Alika dito is understand one another. Huwag po tayong magpataasan. Dapat po equal po yung tingin natin sa mga kapwa natin. Dapat nagtutulungan tayo. At higit sa lahat, dapat magkaunawaan. Tanggapin mo yung sarili mo talaga. Kung ano man yung nangyari sa'yo, kung meron ka mang kamalian sa buhay, i-embrace mo lang yun at gawin mong stepping stone para maging mabuting tao. Nagkamali man, may maihaharap pa rin daw silang mukha. Mga mukha na pinatibay ng
karanasan. Pantay-pantay tayo sa mundo. Walang mayaman, walang mahirap, walang pangit, walang maganda. Kahit ano pa mang estado natin sa ating kasarian, anak tayo ng Diyos. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.